Welcome back to my channel mga tropa, kumusta po kayong lahat? So for today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung disadvantage kung kayo po ay isang low skilled worker dito sa Canada. So isa rin po ba kayo sa mga nangangarap at nagpaplano na makarating dito sa Canada at magtrabaho in the future? So yan po yung i-share ko sa inyo, yung mga disadvantage po ng pag-iisang low skilled worker. But before anything else, 508 subscribers na po pala tayo. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you po in advance sa inyong lahat. So yun mga tropa, ang isa sa mga disadvantage kung kayo po ay isang low skilled worker dito sa Canada is mahirap po mag-apply ng permanent residency. Kasi mga tropa dito sa Canada, point system po yung pag-a-apply ng permanent residency. And kung ikaw po ay isang low skilled worker and yung trabaho mo is nandoon po sa tier 5, so mahihirapan po kayong abutin yung points na kailangan para ma-invite po kayo mag-apply for PR. Yung po ang isa sa disadvantage kung kayo po ay isang low skilled worker, especially hindi naman in demand yung trabaho na napasukan ninyo. Marami naman silang makukuha na Canadian na pwedeng gumawa ng trabaho mo. So, ayan po ang isa sa disadvantage kung kayo po ay isang low skilled worker. Mahirap po mag-apply ng permanent residency. So, pangalawa, yung starting salary nyo po is mag-i-start kayo niyan sa minimum. So, let's say ngayon ang minimum is $17. So, yeah, you can still manage to pay your bills, bayad ka sa bahay, but it's like survival mga tropa. Pag sahod mo, bayad. So, kumbaga, meron naman matitira sa'yo kahit papaano, pero kukunti na lang. So, unlike sa ibang trabaho na kung ikaw is lang skilled worker, mas malaki yung sahod, mas malaki yung kikitain mo, mas malaki yung masisave mo. So, ayan po ang isa sa disadvantage kung kayo po isang low skilled worker, is yung sahod po medyo mababa. But, it's good enough mga tropa na kung gusto mo lang naman din makakabili ka ng mga kahit na anong gusto mo, yeah, you can still do that. But the thing is, yung savings mo is hindi ganun kalaki matitira sa sahod mo dahil syempre lahat naman tayo kaya nagtatrabaho dahil pinaghahandaan yung future natin. Kaya yung po ang isa sa disadvantage is yung sahod, hindi po ganun kalaki. And then hindi ka rin makakapamili ng company na magaganda yung benefits, maglalaki magpasahod. So dahil syempre sa dami ng competition, sa dami ng mga low skilled worker dito sa Canada. So isa rin po yan sa disadvantage yung pag talagang ikaw ay low skilled worker. So mahirap po. Kaya importante po talaga na maging skilled worker once na nandito na kayo sa Canada. And then bago pa lang din po kayo pumunta, kung kaya nyo, gawin nyo na po para pagdating nyo rito, makakapamili kayo ng trabaho na maganda at malaki yung sahod kung kayo po ay isang skilled worker bago pa man kayo pumunta ng Canada. So ayun, pangatlong disadvantage mga tropa, what if nagsara yung company na pinapasukan mo and then nandoon ka na sa age na 45 to 48 years old. Of course, meron kang makukuhang mga compensation from the company na pinasukan mo. And then from the government, meron naman yung support na ibibigay sa iyo like yung EI or yung employee insurance. So, may makukuha ka. But the thing is, mag-a-apply ka ng ibang trabaho dahil kung ayaw mo pa naman tumigil or may mga binabayaran ka pa, may mga tinutulungan ka pang family, yung mga bayaran mo na hindi mo naman ini-expect na magsasara yung company na pinapasukan mo. So, of course, maghahanap ka ng ibang trabaho. And then, let's say, ikaw ay isang may-ari ng company. Nag-apply yung 48 years old and then yung 23 years old. So, sino ang pipiliin mo? Of course, yung 23 years old dahil mas tatagal sa company, mas malakas, at mas bata. Kung sasabihin nyo naman, mas may experience yung 48 years old. Pero pwede mong i-train yung 23 years old. So, lahat ng nag-advantage nandoon sa mas bata. Kaya,
yan po ang isa sa reality dito sa Canada mga tropa. Kung ikaw po isang low skilled worker and then hindi ka nakapag-establish, hindi ka nakahanap ng magandang company na alam mong hindi basta-basta magsasara. So ayun po yung disadvantage. Kaya mahirap po talaga yung magsisettle kayo doon sa isang company, lalo alam nyo na hindi nyo sigurado kung gaano ba yan tatagal, gaano ba yung kagandang company na yan, gaano ba ka-establish yung company na yan. Ito mga tropa, disclaimer lang, hindi naman po tayo nang di-discriminate, hindi naman po tayo nang mamaliit ng trabaho, ng company na napapasukan. So hindi naman po yun ang purpose ko. So ang purpose ko is to give an idea sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada, nang sa ganun is hindi na ma-experience yung ganung possible na mangyari. So, kaya importante po talaga na bago kayo pumunta ng Canada is mag-aral kayo ng kung ano man yung trabaho na gusto nyo, kung ano man yung skill na gusto nyo. Kailangan bago kayo pumunta ng Canada, meron na kayong certification and experience. Nang sa ganun pagdating nyo rito, makakapamili agad kayo ng trabaho na gusto nyo, ng company na gusto ninyo. So, kung makapasok kayo sa company na malalaki yung sahod, magaganda yung benefits, so, di ba, much better. Dahil ikaw ay isang skilled worker at kayo po ang importante, kayo po ang kailangan ng Canada, yung mga skilled worker. So, yun mga tropa, yan po ang isa sa reality at nakakalungkot na realidad dito sa Canada kung kayo po isang low skilled worker and then settle kayo sa isang company na hindi nyo alam kung gaano ka-establish. So yun mga tropa, bago natin tapusin yung vlog natin ngayon, kung nakaabot ka sa part ng video na to, gusto po kitang pasalamatan at kita-kits po tayo sa next video.